Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man ninyo na napapanood ang video ito, tayo po muli ay tutunghayin ang ating pagbasa para sa araw po ng Biyernes, March 8, 2024. At hahanguin natin sa mabuting balita sa Ebanghelyo ni San Marcos. Ang kabanata ay 12, mga talatang 28 hanggang 34. Nung panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, Guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mabuting balita. Ang refleksyon or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus. Ito ay pahayag ng sumulat ng Ebanghelyo ni San Marcos. At maaring obserbasyon din ng mga tao ng mga panahon na yon na maraming nagtatanong kay Jesus hindi para matuto, maraming nagtatanong kay Jesus kundi para sukatin kung hanggang saan ang kaalaman ng ating Panginoong Yesus. At ganyan din naman sa ating kapanahunan. Alam naman nila, ngunit itatanong pa para maikumpara nila yung kanilang kaalaman, karunungan, natutunan dun sa kanilang pinagtatanungan, na kapag medyo nagkamali ng sagot, tutungayawin pa, di papahiya pa, di ba? Minsan ganun eh. Hindi naman masama ang magtanong, subalit ang konteksto ng sinasabi dito ay ang pagtatanong ng may kakaibang pakay. O, di ba? Totoo. May mga taong nagtatanong, iba ang sadya, iba ang pakay sa atin. Hindi para matuto, kundi makahanap ng pagkakamali at butas laban sa atin. Subalit ang konteksto ng sinasabi dito ay ang pagtatanong ng may kakaibang pakay upang sukatin ang kakayahan ng taong tinatanong. Ano ba ang kanilang tanong? Alin ba ang pinakamahalagang utos sa bansang Israel? Alam naman natin at sinasabi ng mga dalubhasa na ang kautusan ng Israel ay nahahati sa 3 sapagkat ito ay mayroong bilang na 613. Nahahati ito sa tinatawag na moral law, civil law, at saka ceremonial law. So sa lahat ng ito ay tinatanong kung alin ba ang pinakamahalaga. O marahil din naman, wala nang nangahas na magtanong dahil lahat ay humahanga na kay Jesus. Tandaan natin, walang nagtanong kay Jesus na hindi niya sinagot. At ang kanyang mga sagot ay hindi mapasusubalian, hindi makokontra sapagkat may katotohanan at may kapangyarihan. Ang taong nagtanong ng kung ano ang pinakamahalagang utos ay nagtangkang sumilo kay Jesus. Sapagkat ang 10 utos ni Moises ay pinarami ng mga dalubhasa sa 613 na mga alituntunin. Totoo yun eh, nagsimula lang naman sa 10 yun eh. Dahil sa katagaran ng panahon, pinarami ng mga dalubhasa na mga nagsalin gumawa ng kautusan. At hangad nang nagtanong na siluin si Jesus sa kanyang itutugon na hindi naman napasilo sa tanong. Sa halip, tinumbok ni Jesus ang pinakamahalaga, o di ba? Ang tambalang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. So yun yung pinakamahalaga. Ang ibigin ng Diyos at kung paano ang isang tao ay umiibig sa Diyos, dapat ang kanyang pag-ibig sa kapwa ay katambal ng pag-ibig niya sa Diyos. Ang tambalang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, tanungin din natin minsan ang ating mga sarili kung ano ang pinakamahalagang tiyak
na gayon pa rin ang sagot. Ibigin ang Diyos at ang kapwa. Kaya dapat tinitiyak din natin kung alin ba yung ating pinapahalagahan. Pag-ibig sa Diyos ang una at pag-ibig sa kapwa ang ikalawa. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye and bye-bye.